And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH mga kababayan. At ito na nga mga kapatid, ang pinakamalaking pasabog ngayong araw kung bakit itong sila former President Duterte ay gustong harangin mga kababayan itong 2025 national budget. And ito mga kababayan, talagang itong si Digong, pag gumalaw ito mga kababayan, hindi pwedeng walang plano ito. Lahat po yan mga kapatid, lahat ng galaw ni Digong, pag yang si Duterte mga kababayan, nag-ingay na, meron talagang pinaplano yan. At sa bawat plano na meron itong si former President Duterte mga kapatid, talagang nagbibinipisyo lagi dito yung kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. And dito mga kababayan, i-explain ko sa inyo kung bakit gustong-gusto ni Duterte mga kababayan na harangin ang 2025 budget dahil meron pala siyang pinaplano mga kababayan na kung saan talagang magiging tiba-tiba na naman sa budget mga kapatid itong kanyang anak na si Sara Duterte. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So ito guys, basahin muna natin itong article galing po kay PH News Update. Sabi dito mga kapatid, in 2024, the Office of the Vice President under Vice President Sara Duterte received a budget allocation of 1.8 billion. So noong 2024 mga kababayan, ang naging budget ng ang naging budget ng Office of the Vice President mga kapatid ay umabot po ng 1.8 billion, kulang-kulang 2 billion mga kababayan. And ito mga kapatid, noong niluluto itong budget ni Sara Duterte mga kababayan, okay pa po sila ni President Marcos nito. Kasi mga kapatid, itong budget ng 2024, inayos po ito last 2023. So wala pa pong hidwaan itong si Sara Duterte at si Marcos mga kababayan nung time na yon. And nung time na rin na yun mga kapatid, kaya siguro binigyan siya ng ganito kalaking budget dahil hindi pa nasilip yung kanyang mga kabulastugan na ginagawa sa kanyang budget mga kababayan. Pero noong 2025 ito, for 2025 budget, for 2025 the OBP initially requested 2 billion 26 million. So nung 2025 mga kababayan, nag-request si Sara ng budget na umabot na mga kapatid sa 2 bilyon. However, the House Committee on Appropriation significantly reduced this to 733 million. Ang laki ng nawala mga kapatid. Sobrang laki. From 1.8 billion mga kababayan, naging 733 million. Kasi nga mga kababayan, nung time na to, dito na po kini-question si Sara Duterte mga kapatid sa kanyang budget. Kung paano niya ginastos, especially mga kababayan, yung confidential funds niya na talaga namang walang maayos na mga liquidation at kung sino-sino mga pangalan ng mga kapatid na inimbento lang ang inilagay nila sa mga resibo na sinubmit nila mga kababayan sa COA. Hanggang sa umabot mga kababayan ang House Committee na i-cut yung kanyang requested budget mga kababayan na umabot nga ng 2 billion. From 2 billion mga kapatid, binigyan lang siya ng 733 million. Tapos sabi dito, citing Vice President Duterte's absence during the budget hearing and question about certain budget allocation. So yun na nga mga kapatid, dahil nga doon sa mga questionabling mga bagay na patungkol sa budget ni Sara Duterte, kinat yung kanyang ni-request sa budget na 2 billion to 733 million. And ito pa, the Senate later concurred with the House recommendation finalizing the 2025 OBP budget at 733 million. So na-finalize ang 2025 budget mga kapatid na ang budget allocation ng Office of the Vice President is 733 million lamang. And dito mga kababayan, pumalag po, pumalag talaga mga kababayan itong kampo nila Duterte. At gumawa pa sila ng drama na kesyo daw, ginigipit ng administrasyon ni Bangag, yung si BP Inday Sara, na kesyo daw dahil 733 million na lang ang budget ni BP Sara, wala na pong kakayanan ang opisina ng Vice Presidente na magbigay ng ayuda na kabaong sa taong bayan. Nakakatawa talaga mga kapatid kasi kailan pa naging
ayuda ang kabaong mga kababayan. At tanging opisina lang ni Sara Duterte talaga mga kapatid, no? Ang gumawa ng mga ganyang kabulastugan. So ito na nga, umiyak sila mga kapatid. Hindi nila matanggap na talagang sobrang laki ng binawa sa budget ng opisina ni Sara Duterte. So ito mga kababayan, dito na po nagsimula gumalaw si former President Duterte, na kung saan mga kapatid, hinanapan niya po ng butas mga kababayan ang 2025 national budget. No, hinanapan po niya ng butas at sa tulong ng isang congressman din mga kababayan, nakahanap po sila ng butas sa 2025 national budget. Ngayon mga kababayan, bakit nga ba gusto talaga itong itulak ni Digong? No, itong kanilang pinaglalaban ngayon, itong kanilang pagharang, no, sa 2025 national budget. Ito mga kapatid ang kasagutan diyan. If the 2025 national budget is deemed unconstitutional, the government might temporarily rely on the 2024 budget until a new constitutionally compliant budget is enacted. So sa madaling sabi mga kababayan, dahil hindi nila nagustuhan, hindi nila matanggap, no, na 733 million lang ang budget ni Sara Duterte ngayon 2025 mga kapatid, gumawa ng eksena si Duterte, no? Harangin ang 2025 national budget. Para mga kababayan, kung sakaling maharang ang 2025 budget, malamang sa malamang mga kapatid, ibabalik muna, no, yung budget allocation ng 2024. 'Di ba? At magkano ang budget ni Sara Duterte mga kababayan noong 2024? 1.8 billion mga kapatid. Kumpara naman sa 2025 na 733 million. Di ba? So ito mga kababayan ang isa sa pinakadahilan kung bakit gustong-gusto nila Duterte mga kapatid harangin ang 2025 national budget. Hinahanapan talaga nila ng butas mga kababayan. No? Gaya nga nasabi ni Chis Escudero, hindi naman talaga issue to, no? Hindi naman talaga issue to dahil kung meron mang mali, hindi pwede namang itama. 'Di ba? Pwede namang itama. Kanya nga lang mga kapatid, nakita nyo ba ang latest news ngayon? Oh, nag-file ng petisyon sila Vic Rodriguez para pigilan ang 2025 national budget mga kababayan. 'Di ba? So dito pa lang, klarong-klaro na mga kapatid yung intention nila. Gusto nila mga kababayan na i-apply yung 2024 national budget para si Sara Duterte mga kapatid magkaroon ng 1.8 billion na budget sa kanyang opisina. Kasi nga sabi dito na pag naharang, no, ang 2025 national budget dahil according sa claims nila Duterte unconstitutional daw, mapipilitan ang gobyerno mga kapatid na i-apply ang 2024 national budget para sa taon 2025. So yun mga kababayan, ang isa sa dahilan talaga na nakikita ko na kung saan mga kapatid, talagang agresibo ngayon ang grupo nila Duterte sa pagharang mga kababayan dito sa 2025 national budget. Dahil mga kapatid, pag sila nagtagumpay dito, talagang tiba-tiba dito mga kababayan si Sara Duterte. At ito pa ang mas worst mga kababayan, no? Ito pa po ang mas worst. Kung sakaling magtagumpay sila former President Duterte mga kapatid sa pagharang sa national budget para sa taong 2025, may malaking impact po ito mga kababayan sa Pilipinas. Dahil mga kapatid, kung i-apply ang 2024 budget, no, para sa taong 2025, may posibilidad mga kababayan na magkaroon ng deficit ang ating gobyerno sa pag-funds sa kanilang mga project at sa iba pang mga ahensya. 'Di ba? Meron mga kapatid, may posibilidad na ma-short dito mga kababayan ang ating gobyerno. Dahil yung 2025 budget mga kababayan, sakto na sana 'yon para sa taong ito, no, sa mga proyekto ng gobyerno, sa mga funds ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Sakto-sakto na talaga sana yung mga kapatid. Pero pag nitong 2025 mga kababayan, in-apply yung 2024 budget, malamang sa malamang mga kapatid, masu-short ang ating gobyerno sa kanilang budget para ma-maintain itong mga proyekto nila at itong mga mabigyan ng tamang budget, itong mga ahensya ng gobyerno. Yun po mga kababayan. Sa makatuwid, ang magbibinipisyo lang dito ng malaki mga kababayan si Sara Duterte. Siya lang naman.
talaga mga kapatid. Dahil yung 1.8 billion mababalik sa kanya pag in-apply ang 2024 national budget dito sa 2025 national budget mga kababayan. No. Yun po mga kapatid. So ngayon malinaw na kung bakit gigil na gigil si Duterte mga kapatid na harangin ang 2025 national budget. Dahil mga kababayan, dito lang naman nagsimula yan no? Sa budget ni Sara Duterte. Na talagang alam mo yun, nag-react talaga sila doon mga kapatid. Bakit ganyan? Bakit ginigipit nyo si Inday Sara? 'Di ba? Ngayon mga kababayan, ito pala si Digong habang tumatakbo yung parang deliberation mga kapatid sa 2025 national budget. Ito pala si Duterte, meron na palang pinaplano, no? Madali lang 'yan. Pagdating ng pagdating ng BICAM, harangin natin 'yan, no? Hanapin niyo yung mga butas diyan. Tingnan niyo kung meron kayong makitang butas. Pag may nakitang butas, yun na, doon tayo papasok. So yun na nga mga kapatid, no? Yung kulang doon, yung blank space doon sa bicameral report mga kababayan, 'di ba? Yun yung pinanghahawakan nila Duterte ngayon. Yun yung pinupush nila mga kapatid at ginagamit nila ngayon para harangin ang 2025 national budget. 'Di ba? Ako mga kababayan, naniniwala ako na meron talagang mga corrupt na officials, no? Na isa din sa kung bakit gusto nilang ipasok itong 2025 national budget kasi meron nga rin po silang makukuha talaga. Naniniwala ako doon mga kababayan. Pero ito mga kapatid, pag itong plano nila Duterte, no? Nag-push through po itong mga kababayan at naharangan nila itong 2025 national budget. Malaki po kasi mga kapatid, kumbaga madadamay tayo sa kanilang isyong pangpolitika. Madadamay ang taong bayan mga kapatid sa kanilang mga ginagawa diyang pagharang-harang sa 2025 national budget. Samantalang pag merong mang corruption na mangyari dito mga kababayan sa 2025 national budget mga kapatid, kung sakaling ma-implement na ito, pwede po yung imbestigahan. No, pwedeng imbestigahan, pwedeng kasuhan yung sino mang yung magtatangkang mangurakot diyan sa mga budget na ibinibigay ng gobyerno sa iba't ibang sangay ng gobyerno, 'di ba? Pero mga kapatid, pag hinarang yung 2025 national budget, 'di ba? Baka magkandaletse-letse na ang ekonomiya ng bansa niyan, mga kababayan. Panigurado 'yan, no? Isa po 'yan sa nakikita ko. And dapat mga kapatid, matauhan ang taong bayan na hindi tama ang ginagawa ngayon nila Vic Rodriguez mga kababayan. Na hinaharang nila, nag-file sila ng petition tungkol dito. 'Di ba? Hindi pwedeng pigilan tong 2025 national budget. Pwedeng baguhin siguro. Nandun na tayo sa pwedeng baguhin. I-edit nyo na lang, no? At kahit ma-delay ng konti yan, okay lang, no? Magtitiis tayo. At least mga kapatid, hindi makompromiso yung mga ahensya ng gobyerno, especially sa mga proyekto ng gobyerno. Tingnan nyo mga kapatid, pag yung itong mga proyekto ng gobyerno ngayon mga kababayan, kumbaga natigil yan dahil sa kakulangan ng budget kung sakaling mai-apply itong 2025 national budget. Maraming mga Pilipino ang maaapektuhan yan, no? Especially yung ating mga kababayan, mga construction workers, no? Sila po ang unang magsasuffer diyan mga kababayan dito sa ginagawa ni Duterte na pagharang sa 2025 national budget. Kasi pag kinapos sa budget ang gobyerno niya, posible, no? Posible talaga na ipapatigil yang mga ongoing projects ngayon ng gobyerno. Saan hahanap ng trabaho yung mga nagtatrabaho diyan ngayon? 'Di ba? Wala mga kapatid. Mawawalan din, no? Yung mga Pilipino ngayon na umaasa sa mga proyekto ng gobyerno, mawawalan din sila ng trabaho mga kababayan. At ang mas worse pa diyan, no? Yung mga ahensya, yung pangunahing ahensya ng ating gobyerno, maiipit din dahil kulang no? Hindi tugma yung budget na ina-apply nitong 2025, no, dito sa demand ng mga ahensya at mga proyekto ng gobyerno. At yun ang gustong mangyari nila Duterte mga kababayan. Harangin ang 2025 budget, no, para ma-apply yung 2024 budget no ngayon 2025. Yun yung gusto nilang mangyari. Na kung saan yung anak lang niya ang magbibinipisyo. Dahil imbis na 733 million yung budget ni Sara mga kababayan, magiging 1.8 uli. 'Di ba? Yan lang yan mga kapatid. Ay nako. Ngayon klaro na mga kababayan kung bakit gigil na gigil silang harangin ang 2025 national
budget. Anyway mga kapatid, hanggang dito lang itong video na ito and mamaya magbabalik pa tayo mga kababayan sa iba pang mga update patungkol dito sa isyung ito mga kapatid. And meron din tayong tatalakayin mamaya na mga issue patungkol sa China dahil mga kababayan sa mga hindi po kumbaga sa mga hindi po nakakaintindi sa mga nangyayari ngayon patungkol dito sa ginagawa ng China mga kapatid. No, sooner or later mga kababayan, may posibilidad na pwede na tayong lusubin ng China mga kababayan. Dahil yung ating bansa ngayon mga kapatid ay punong-puno na po ng espiya ng bansang China. And hanggang dito na lang. Huwag kalimutang mag-like sa ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. And kung bago lang kayo, mag-subscribe na rin kayo mga kapatid. Adios.